Meron ng pangatlong impeachment case. Humabol bago tong Christmas break ng mga legislators. So, how do you think this could push this initiative forward? Or baka naman minimal ang impact niya. How do you see this? Well, sabi ko nga nung isang linggo, medyo nanganganib. Medyo nasa ER na yung impeachment dahil panipis ng panipis yung panahon. At sabi ko rin, this week, kung wala pa yung impeachment, nasa ICU na. Tingin ko ay medyo bumalik sa ER. Medyo bumalik sa ER yung impeachment, no, kahit medyo manipis yung panahon dahil dito sa third impeachment case. Itong third impeachment case ay galing sa mga ilang religious groups, no, at mga NGOs at in-endorse ng dalawa yatang kongresista. Ang nakilala ko ay si Congressman Bordado na ngayon ay tumatakbong Vice Mayor yata ni former Vice President Leni Robredo sa Naga City. Kaya medyo nakadagdag buhay ito dun sa mga nangangamba na baka wala ng impeachment. Tingin ko ay hindi mangyayari yung impeachment ngayon dahil yata huling session day na, today or bukas. Pero tingin ko ito ay magkakaroon ng mabilisang resolusyon come January. No? At tingin ko hindi ito yung slow burn na impeachment na dadaan sa mahabang proseso sa Justice Committee. Ang aking pagtingin ay ito ay magiging quick burn. Mas mabilis pa dun sa inaasahan na proseso sa Justice Committee at baka medyo similar dun sa naging impeachment ni ERAP nung panahon ni Speaker Villar at itong naging impeachment ni Chief Justice Corona. Tingin ko yun yung ibig sabihin nitong third impeachment case na pinaila today. Senator, baka gusto niyo muna magkape or tubig. Medyo yata, medyo may something sa lalamunan niyo. Oo nga. Okay na. Okay na ba? Lunok muna, lunok. Okay na. Hirap pag bagong kain eh. Ano bang kinain niyo? Mechado at saka papaitan. Okay. Mechado kumakain ako Ayun, pero papaitan hindi. Tira yun sa handaan kagabi. Okay. Yung nanonood sa atin, niliko niya na naman. Natanong sa kainan. Hindi, babalik natin. Relax lang kayo. Okay, so sinabi niya na balik sa ER. Although hindi ako doktor, pero parang tama ba yon? Pag galing ka ng ICU, ibabalik ka sa ER. Hindi ba sa ward dinadala yon? ang tawag doon hyperbole, no? Okay. Ang tawag sa akin, nitpicking. Hirap magpaliwanag dito eh. Pasensya na kayo. Ibig sabihin, medyo hindi na ganoon ka-delikado. Ibig sabihin, nagkaroon ng breath of life. No? Yung naghihingalo. Dahil dyan sa third impeachment case. Kaya medyo relevant yung third impeachment case na yan. Na actually, inihintay na nito mga nakarang araw. No? Akala ko nga hindi na darating. Tapos meron namang indication na mga religious groups yung magka-file. Hindi lang malinaw kung sino. No, kaya yung iba sinasabi, El Shaddai ba yan? Sino ba yan? No? At least ngayon, lumabas na, may mga religious groups na kasama, pero hindi lang sila. May mga NGOs din. Pero ang mahalaga ay si Congressman Bordado, yung nag-endorse na miyembro ng Liberal Party at vice mayoral candidate ni Leni Robredo na tumatakbo ng mayor. Medyo may kahulugan yun. Which is what? Anong kahulugan nun? Na nabo-broaden yung mga nagpa-file ng impeachment. No? Hindi lang yung mga identified na progressive groups, kung hindi yung mga katulad niyan, Liberal Party, ay medyo mainstream political party. No? Hindi katulad ng iba na usually ay nasa gilid-gilid ng ating Kongreso dahil nga masyado silang militante
at sila ay usually sharpest critic, hindi lamang ng gobyerno, kung hindi ng kanilang mga kapwa politiko o kapwa kongresista. Ito ay isang mainstream political party na dating naging ruling party at ayun nga, very identified kay Vice President Leni Robredo. Okay. So ang pagtaya ninyo, this will be quick burn. So January, I suppose you're referring to the 1/3 route. Hindi na kailangan Yes. dumaan sa napakahabang proseso dyan sa Justice Committee tapos papunta ng plenaryo. Ito pag nakakuha ng sapat na bilang ng boto. Sa ating mga few conversations naman with those with people in the House, no? Sinasabi naman nila, actually kaya sa amin yan yung 1/3. Ang agam-agam nila yung sa Senado. Pero puntahan natin ibang factors that come into play. Example, ngayon mainit na issue yung national budget dahil talagang sangkatutak yung pork na isiningit doon. Under pressure din si BBM na ayusin o kahit papano improve naman itong budget na ito at hindi siya aprobahan as it is. So how could this play out? Doon naman sa isang bigger project, for lack of a better term, no? Huwag yung sabihin na pina-project. How could this play out when it comes to the other impeachment effort? Well, tingin ko gagawin ng presidente balancing act. Ayaw din niyang ma-offend yung Kongreso na doon magsisimula yung impeachment, no? At ayaw din niya ma-offend yung Senado na siya yung magiging korte, trial court, no? Dito sa pag-akyat ng impeachment sa kanila. Pero at the same time, ay ayaw din niyang masyadong ma-damage yung imahe ng kanyang gobyerno na medyo maraming mga elements na unconstitutional dito sa budget na ito. Halimbawa, yung hindi na yung education ang pinakamataas sa budget. Ikalawa, yung mga usapin ng pork barrel na pinagbawal na, no? Et cetera, et cetera. Kaya tingin ko babalansihin niya yung pag-aayos niyan. Magkakaroon siya ng line budgeting na ibibito niya yung ilang bahagi ng DPWH para makahabol yung education budget, malampasan niya yung DPWH budget. Hindi ko sigurado gaano kalaki yung kanyang ibibito, gaano kalaki yung kanyang ibabawas, pero tingin ko isa yan sa mga distinct possibility para maiwasan yung constitutional provision na dapat ay laging mas mataas yung education. Kahit sa kaninong ahensya o departamento ng gobyerno. No? So ang problema ron, Senator, hindi naman automatically pwede mong ilagak doon sa mga tinapyasan, di ba? Kunwari dun sa DepEd, sa PhilHealth. Yes. Kumbaga, nakanganga Yes. pa rin yung mga ahensya na yon. Yes. Kaya yung dagdag dyan, baka payagan niya yung supplemental budget na kumbaga dagdag bawas. Babawasan mo yung DPWH, tapos dadagdagan mo yung DepEd. Pero medyo tahimik siya sa usapin halimbawa ng PhilHealth. No? Medyo tahimik siya dyan. Ang Actually, balita nagsalita ko siya. Parang ginasify niya, di ba? na hindi niya gagalawin. No? Oo. Pero mukhang yung sa DSWD, yung tinanggal na 50 billion sa 4-piece, 4-piece. mukhang ibabalik yon. Mukhang ibabalik yon. No? Siguro baka supplemental budget din. I'm not too sure. Pero mukhang may ganong klaseng marites na ibabalik yon. Kaya hindi masyadong nag-iingay yung DSWD. Ang nag-iingay ay yung DepEd. Ang tanong kasi, Senator, ito. Sabi nyo, short route. Yung quick burn yung nakikita nyo sa January. Pero between now and the resumption of the session sa January, maraming pwede mangyari. At depende rin sa magiging action ng presidente dun sa national budget version na lumabas sa BICAM, baka naman ma-antagonize niya. Hindi lang yung mga senador, pati yung mga kongresista. At yung quick burn na yon, baka maglaho. Anong tingin nyo? Tama. Tama. Kaya hindi ko ano yung balancing act na gagawin niya para ma-appease naman yung mga kongresista na umaasa ng grasya papunta ng eleksyon. No? Pero actually marami namang paraan dyan na pwedeng gawin. Like? Medyo malaki rin naman yung intelligence fund ng presidente. Pwedeng bawasan niya yon
at ilagay niya doon sa mga piatos, mga nova at saka mga tempura ng mga kongresista, no? Kaya kaya kung Hanap sa kung ikaw ay hanap sa reference, kung ikaw ay presidente, marami kang pwedeng gawing paraan, no? Within certain limits, no? Yung sa Senado, iba 'yan, no? Iba 'yan. Iba pa 'yan, no? Ah, ibang mga carrot and stick negotiations yung pwedeng gawin diyan. Pero ang sinasabi ko lang ay yung may mga impeachment naman na talaga namang sabagay dalawa lang naman yung nangyari impeachment. Ang halimbawa lang yung corona impeachment na nagsimula rin sa minority o nagsimula sa walang numero o kulang sa numero, pero eventually natapos na merong numero na sobra pa. Sobra ba to sa required para i-convict yung na-impeach ng Kongreso. Ang sinasabi ko lang, uphill pa rin yan dahil nga kulang sa panahon at saka election year, pero that is doable. No? Lalo na kung makreate yung bagong momentum na ma-impeach early January during the start of the session ng Kongreso. Kung magagawa So, yan, then nagkaroon ka ng momentum na sinasabi nila na wala this month. pero definitely kung ikaw si Sara Duterte, hindi ka pa pwedeng sitting pretty, di ba? Dahil may pangatlong case that was filed against you. Pero Medyo. Kaya nga may possibility na yung hindi nag-rally this month dahil hindi pa naman nako-consolidate yung articles of impeachment at hindi pa nagsisimula talaga yung proseso, ay baka mag-rally early next year bago mangyari yung impeachment. Dahil sa ngayon, itong nakaraang buwan kasi, yung nagtetrete na mag-mobilize against impeachment ay hindi tinuloy. Dahil siguro ang tingin nila ay mamamatay naman ng kusa yung threat of impeachment. Pero tingin ko, nagka-calculate sila ngayon at ang tingin ko, isa sa magiging suma nila ay, teka, buhay pa pala yung impeachment. Akala namin patay na, kaya hindi na kami nag-mobilize. Kaya I'm almost sure ay nagpaplano yan ng mobilization before yung impeachment sa Congress. Dahil tingin ko ay katulad natin, nag-iisip din sila na ito ay posibleng maging quick burn. Kaya maraming mangyayari next month. Hindi lang yung possible impeachment na at least 30% ng Kongreso, kung hindi, yung mga kontra sa impeachment, mag-i-scale up na. Kung hindi natuloy yung kanilang mga mobilization, kung yung maliit na mobilization sa EDSA Shrine, na isang platitong mani ay pinagtatawanan, tingin ko ay next month ay magmo-mobilize sila, mag-i-scale up sila ng much more than dun sa na-mobilize na isang platitong mani sa EDSA Shrine. tsaka yung mga fence-sitters, ako personally, mas curious din ako dun sa magiging direksyon o aksyon itong mga fence-sitters, no? Dun sa mga nakaupong senador at saka dun sa mga tumatakbo. Sina teka lang. You want me to name names? Ha? Bakit hindi? Maliit lang kayo. Minsan merong ingay na nakabibingi at meron ding nakabibinging katahimikan. Tahimikan. Pero pag natuloy na yung impeachment, baka mapilitan na silang magsalita for or against. May tawag doon, Johnny come lately. Pabayaan mo na. Pabayaan mo na. Ha? Pabayaan mo na kahit ka Johnny come lately. No? Madali namang malate ngayon dahil sa traffic sa EDSA. Pero pag ganun, wag na silang mag-lecture about right and wrong. 'Di ba? About moral politics. Kasi baka hindi naman nila linya yun. Baka hindi naman nila linya yun. Sana. Oo. Kasi pag nadinig ko yun, baka uminit ang ulo ko. Wala lang. Wala mo akong sinasabi. Medyo napapadalas. Dahil napapadalas yung pag-rant mo eh. Ganun ba? Napakakalmado nga natin lately eh. Ang mainit ang ulo, Shelo Magno. Grabe. Ayun. Init ng ulo. Kaso nakangiti.
Pati sa Viral yung pati sa viral yung pati sa rally, viral yung yung ano niya sa oo, Mindiola, Grabe, pati sa rally nakangiti Oo, nakangiti, no? habang nagsasalita sa megaphone. Oo, Talagang talaga megaphone, eh. Oo, aktivista, no? Anyway, ang ano ganda nung muna, kanya, ano na, antena oo, yun, yung kanyang mga back. pulis, oo. Oo, Yan muna, Senator, kasi ang haba nung taping namin kanina, sa totoo lang, ha? Two parts na ano yun. Two-part na party yun, sa totoo lang. At kumain kami ng masarap na pizza, no? Greenwich! Yan, hindi po to promotion ng pizza chain na yun, no? oo. Pero kasi napaka-importante po ng brand na yan para kay Senator Edu. Yan po yung kanyang paborito. Teka lang. May late na nood. Sabi niya, where is Sir Atom? Nag-ibang anyo na po. Sorry po, medyo Sige, sige. sabi ni Maria Veluz, wow, where is Sir Atom? Pasensya na po, tapos na po yung panayam namin sa kanya first part po. Nagkaroon lang po tayo ng bonus pero mukhang hindi bonus yung dating sa kanya. Parang parang hindi naman gano'n ang dating. Nagtatanong lang naman siya. Aga, Ang aga, problema sa'yo ininterpret mo na kaagad yung tanong niya, 'no? Malisyoso lang pala ako. Oo, Okay. Sorry, oo, sorry. nagtatanong lang naman siya nasaan yung guest na Ah, talagang nakapronta, na talagang nakapangalan. Yun lang naman ang tanong niya, eh, 'no? Donski, wag kang ganyan. Hindi ko babasahin yung message mo kasi matindi yan. Tagos siya, no? Hindi, medyo ano po. So, Atom, kumusta naman ang yung pagkapanalo mo sa Ang ang saya-saya. parang nag-ibang anyo, Oo, Naging, grabe. oo. Hindi naman pumangit, naging mature lang. Parang ano lang, parang naging mas siguro sophisticated? Puwede, puwede. Puwede, puwede. Ma Coming from you, okey yun. Wag mo ng dagdagan, wag mo ng dagdagan. Baka kung ano pang maidagdag. Okey na yun, sophisticated. di pa ako maka-move on. Tapos si Parang gusto mo bawiin. parang yung dumating late sa party. Oh, akala ko ba ito yung invite? Pasensya na po, nag-downgrade po tayo ng konti. Yun 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 yung problema rito, kinaladkad ka na lang nga, kinaladkad ka na lang nga. Dami pang magagandang sasabihin, di ba? Hindi, Buti na lang sophisticated. tapos na ako maghapunan, 'no? Ha? Hindi ako tapos maghapunan, naku, baka mas mainit ang ulo ko. Hindi, kanina ang init ng ulo niya na nagte-taping kami. Sabi ko, anong nakain ito? Lahat kami pinagbabaril, yung mga nandun. As Sa in, kape yun, not one, no one was spared. Talagang wakwak. hindi Alam na niyo yung parang hindi na pillbox? Bush. hindi na nga masarap yung kape na pinagbilhan, hindi pa nasunod yung order. Mm. Akbayan Youth, please shout out. No comment? Akbayan Youth ba yan? Oh, Akbayan Youth. Akbayan Oo. Youth. Mabuhay kayo! Akbayan, sa Mga lahat ng tumawag, Red Tagger. Oh, hindi, sa lahat ng Red Taggers. They make no distinction. Pare-pareho kayo. Bayan, correct. bayan. Isa lang kayo. Pare pare-parehas ng tunog, eh. At least yung Liberal Party, hindi kapareho ng tunog. Di ba? Yun nga pala yung nakalimutan ko sabihin. Ano. Dahil yung Yung, dalawang nauna nag-file ng impeachment, magkakaparehas ng tunog kahit magkaibang grupo. Yung ikatlo na nag-file ngayon, iba tunog. nag-iba na. Hindi, pero Liberal Party, eh. hindi man nakaka-surprise kasi yung tagapagsalita ng unang impeachment, 'di ba? Si Senator Leila de Lima ng Liberal Party. Oh. Mm. Parang hindi naman ako Mamamayang nabigla. liberal. Oo. So hindi naman nakakabigla na may Liberal Party element yung third. Oh. Pero yung nag-endorse kasi, Akbayan, eh. Oo. Diba? 'Yun. Mm. Yung ikalawa, yung nag-endorse, Makabayan. Sounds like ba? Yung gano'n? Sounds like. No. Guys, wag niyo nang dagdagan yung mga moniker ni Senator Edu. Sobra na ha.
Nagrereklamo na sa akin yan. Nasa Roma, kung saan-saan, tawag na sa kanya, Senator Edo. Huwag nyo na nagdaga, no? Tapos yung iba sa inyo, sinabi pa, Padre Llamaso. Ngayon, gusto nyo pang dagdagan ng anong atom ang? Huwag ganun. Huwag naman. Uy, may bagong girlfriend yun. Oo nga Papakasalan eh. daw niya. Ganun. Sunshine Cruz. Ay, Oo. hindi ako updated eh. Parang nakita ko lang yung isang viral nila. Pero ayaw mo talagang banggitin yung pinopropose na bagong Ano? Yung bagong alias ko. Ayaw mo talagang banggitin. Yung Napilitan ka lang banggitin. Ah, Yung atong. hindi. Nakikita ko lang kanina eh. Papalapit na ng papalapit eh. No? Papalapit Atom na ng naman. papalapit. Atom, hindi atong. Pwede ba? Atom. Hindi, Atom. syempre. Baka ako na yung malito yan. May sumisigaw na Padre Llamaso, may sumisigaw na Senator Edu, tapos may sumisigaw na Atom ang. Hindi ko na siguro alam saan ako lilikon. Lilingon ba ako rito? tapos lahat, isa lang ang pinanggalingan. No? Ganun. No, pero ano to, syempre love natin yan eh, no? Love natin si Senator. Ayan. Parang hindi naman. Oo. Ayan. So, eto sorry dapat ngayong gabi papalabas yung part 2 ng natin, ng ating paghimay dun sa mga tumatakbo. Eh, nag-taping kasi kami kanina. Alam niyo naman tayo, mga busy tayo sa ginagawa natin. So, bukas po yan, promise. Bukas, papalabas natin yung part 2 nung paghimay namin ni Senator Edu at saka ni Shelo Magno doon sa mga kandidato. 'Di ba? Yung second part, yung sina Bongo, 'di ba? Bato de la Rosa, Dami kasi nagtatanong. Sabi ko sa Webes, mali pala. Fake news. Hindi, medyo naatrasado na ng konti. Kasi kanina, ang haba ng taping namin para doon sa Christmas party na yon. Umabot siya ng 4 na oras yun eh. No. Hindi man 4 na oras yung episode. Oo, sobra na yun. 5:30 tayo natapos. Simula tayo, 1:30. Pero walang biruan doon. Talagang seryoso yung usapan doon. Wala kayong makikitang digression doon. Seryoso. Seryoso. Nagsisigawan pa ka eh. Oo. Medyo kinabahan nga ako doon sa mga katabing kondo eh. Baka ireklamo tayo eh. Ano na, sarap ng kape. Oo, masarap. Oo. Next time, magpapadala na ako ng 3-in-1. Para wala nang reklamo. Senator, bago tayo magtapos, baka meron ka pong gustong batian. Baka meron kayo nakakasalubong. Yung pangko, yung bunso ko, ikakasal na next month eh. Ay, oo. Sige, Oriana Gia Llamas. Oriana, dahil pinangalanan ko siya kay Oriana Falaci. So, yung hindi mo na-meet sa France, diba? Dahil puno na yung yung schedule. Pero na-meet niya yung mga na-meet mo. Hindi, dahil matanda na ako, medyo masakit yung tuhod ko. Ang gabi na yun. Ganun yan. Okay. Sino pa? Okay na yan. Okay na. Hindi, ito may nagtatanong, kailan ba raw i-guess uli si Lara Gadon? Si Lara Gadon kasi, sanggan dikit yan ni Ronald Llamas. Dikit na dikit yan. Nung in-interview ko si former attorney Larry Gadon, sabi ko, Sec, merong gustong humingi ng shoutout sa inyo, video shoutout. So, on cue, sabi ko, talaga, sino? Sabi ko, si Secretary Ronald Llamas. Talaga? Pagkapindot kong gano'n, Hi, Sec Ronald. Secretary, ganyan. Ang haba ng sinabi, dire-diretso. Pinadala ko rito kay Senator Edu. Ayan, tuwan-tuwa siya. So, hindi niya naririnig at yung babanggitin ko siya. Before. O naririnig niya at pero tingin ko baka hindi niya naririnig eh. Dahil hindi naman niya tayo pinapanood. Basta yung nung pinadala ko yung video, yung response sa akin ni Sen Edu, not for public consumption. Ganun katindi. Ayan. Pero close kayo, di ba? Bilib na bilib ako.
Biro Ha? mo, ang bilib ako sa kanya dahil ang lakas ng loob niya mag-file ng disbarment case na dapat naman talaga, no? Dapat naman talaga i-file 'yon. Pero medyo bilib ako sa tapang niya na yung Ano, no? nag-file na Sorry. bilib ako sa tapang niya na yung nag-file ng disbarment ay na-disbar. Pero yun nga eh, 'di ba ang isang pagtingin doon, kung si Larry Gadon na ang nagpapadisbar sa'yo, there must be something terribly wrong with you. Oo, pero mali yung pagtingin na yun. Sorry. Sige po. Ilan po? Ano, okay na ba tayo? We had a Okay long na. day. Baka kung saan ba tayo umabot eh. Si Mr. Nagtapos tayo kay Larry Gadon. Ganda, no? Talagang ganda ng gabi natin. Baka, oo. Sana mapaniginipan nyo. Baka matagdag pa si Topacio. Baka matagdag pa yan si Panelo. No? Baka kung sino pa matagdag. Kaya tapusin na natin dyan. Oo, si Panelo, no? Sabi niya, pag hindi raw nakatakbo si Sara Duterte, si Robin Padilla. Diba? Wow. Kaya May kandidato na ako. Kaya naging optimistic ako sa impeachment. Dahil ibig sabihin ay kinoconsider nila na pwedeng ma-impeach at ma-convict si Sara. Okay. Pero sa akin, at least nagkaroon ako ng manok, no? Alam ng mga tao rito, fan na fan ako nitong si Robin Hood Padilla. Talagang siya po yung tinitingala natin na pinakamagaling na senador ngayon. Pero kung labanan ko siya pag president, sino boboto? Depende siguro sa takbo ng debate. Yan. Wala ko sa takbo ng Kanta. pagkanta. Tsaka sa kanta. Hindi magkakaalaman. Sa Bigote, lamang na siya eh. Lamang siya kasi hap-hap lang yung kay senator eh. Pero sa pagiging lapitin ng babae, medyo tagilid si Robin sa totoo lang. Tagilid. Ako na nagsasabi sa inyo. Sabi ni Senator, tapusin na to. Hindi ko na gusto yung takbo. Oo nga. Sabi niya, hindi ko na gusto yung direction. Hindi ko na gusto yung direction ng discussion. Yung mga nakakilala sa kanya, lumalabas na finally in public. Nasisinaga na ng araw. Yung mga madidilim na bahagi ng kanyang personal na kasaysayan.